Yun ni Kong Luistro doon sa confidential funds, ano? Ito kasi yung sinabi niya. Ito kasi sinabi niya kahapon. Oh, sayin natin. Sabi niya, Congresswoman Attorney Jervil Luistro justified. Justified. The House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability's inquiry on the Office of the Vice President's confidential funds on Wednesday. Sabi niya, sa kanyang manifestation, public office is a public trust. When there is a question, we're bound to answer. We're bound to explain. As a matter of fact, no less than the Philippine Constitution provides, we are accountable to the Filipino people at all times. Nasa Constitution po talaga yan. Article 12, if I'm not mistaken. No, not 12. Article 16 or 17. Either of the two. 16 or 17. Accountability of Public Officers. Yun yung title. Accountability of Public Officers. But anyway, so yun yung section 1. Public office is a public trust ng ating Constitution. Yung article na yun, it's either 16 or 17. Section 1, public office is a public trust. Yan. So, si Sara ay hindi nakaupo dyan dahil pinili lang siya ng 32 million. Hindi. Kalakip po doon sa kanyang pag-upo bilang vice-presidente ay ang pagtitiwala ng not just the 32 million but the 111 million Filipinos na gagawin niya na maayos yung kanyang trabaho. So, yung kanyang hindi pagsagot, binanggit ko na ito kanina eh. Yung kanyang hindi pagsagot ay pambabastos sa atin lahat. Maski dun sa mga Duterte supporters. Yung mga nagtatanggol kay Sara, hindi nila alam na binabastos sila ni Sara Duterte. Imagine, taxpayers' money. Pati bata nagbabayad ng buwis. Alam niyo ba yun? Pati bata nagbabayad ng buwis. Maski sanggol nagbabayad ng buwis. Alam niyo ba yun? Hindi nga lang income tax, hindi withholding tax. VAT, value added tax. Pag bumili ang magulang, ang parents, bumili ng powdered milk, pag bumili ng diapers, pag bumili ng damit, actually, pagkapanganak mo pa lang, paglabas mo pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, nagbayad ka na ng tax. Dahil yung magulang mo, nagbayad na ng VAT. Imagine, pati sanggol nagbabayad ng tax. Hindi pa siya nagtatrabaho, nagbabayad na siya ng tax sa mga ginagamit niya. Ganun. Kaya pati yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, pati yung mga fans ni Digonggong, hindi nila alam na salisihan sila ni Sara Duterte. Hindi nila alam. Na-scam na kayo. Kayong mga diehard Duterte supporters. Na-scam na kayo. Ngayon pa lang. Na-scam na yung mga anak nyo. Na-scam na yung mga sanggol nyo. Lahat kayo na-scam na. Kasi kayo na lang ang nagpapaloko. Kayo na lang ang nagpapaloko. Public office is a public trust. Ang pagtitiwala ng publiko dahil hinalal ka
bilang representante ng bansang Pilipinas ay napakahalaga. Napakahalaga niyan. Dito sa interview kay Kong Luistro kaninang umaga, binalatan siya ng wagas ni Kong Luistro. Tinalupan si Sara Duterte ng wagas ni Kong Luistro. Oo. Tinalupan talaga. Pero hindi mo dama kasi si Kong Luistro parang medyo magsalita eh. Soft eh. Medyo siya eh. Soft spoken siya eh. So, papakita ko yung kay Kong Luistro. Alin yung manifestation niya kahapon? Haba yun. Pero ito na lang muna. Yung interview niya kanina. Dito sa interview na to. Panoorin nyo na lang. Game. Pahingi naman ng reaksyon. Nakita po ninyo, were you there yesterday nung pumunta po si Vice President Sara Duterte? Nandun din po kayo? I was there. Okay. So anong reaksyon po ninyo? Hindi ho ba? Parang, ano na naman siya? Parang in a sense, parang in-assert na naman niya yung authority niya na you cannot bend me. Hindi nga siya nag-take oath eh. Lahat ng kasama niya dun sa panel nag-take off except for her. I'll be Ano reaksyon po unbowed. ninyo sa acquisitions at sa demeanor ng Vice President? Kagaya na naging manifestation ko kahapon, Alvin, no? Her refusal to take the oath is an affirmation of her refusal to answer during the budget briefing, no? Magkaiba lang ng modality, but if you will evaluate, parehas lang ang end result nun. She refused to participate in the inquiry in aid of legislation. She refused to answer. She refused to give any information, no? And from my end, nirerespeto naman natin yon, no? Kaya lang, we have a job to do. Part of our function as members of the House is to make sure that all our legislations are duly complied with. Part of these legislations are our General Appropriations Act, kung saan nagmula itong ating confidential fund. As a matter of fact, even the regular funds, it comes in a way of legislation. Ang tawag natin dito, Alvin Doris, is General Appropriations Act. Bill. At ito po'y isa sa napakaraming batas na ipinapasa ng Kongreso. I think it is very clear, ayaw ni VP na mag-provide ng information concerning her budget, especially with respect to the confidential fund. At from our end, nire-respeto natin yon. However, we have to push through sa ating trabaho to conduct an inquiry in aid of legislation, part of our oversight function. Ibig mo sabihin kung uumpisahan na ang investigasyon kung paano niya ginamit yung kanyang confidential funds separate from the budget deliberations. Iba pa yun? If you will observe, Alvin, Doris, yung kahapon, we were already in the Committee on Good Government, no? Hindi na siya Committee on Appropriations. Kasi pag budget briefing, ang nag-hear niyan, Committee on Appropriations. But since nagkaroon ng privileged speech, si Congressman Valeriano, the House, the committee took cognizance of the necessity to investigate the matter concerning malfeasance, misfeasance, and non-feasance, which per the Committee on Good Governance rightfully belong to the jurisdiction of this committee. So, yes, nag-umpisa na what I believe is an inquiry in aid of legislation with respect to the utilization of fund by the Office of the Vice President. Pero ma'am, Yun yung sinasabi ni Sara. Sorry, medyo kinat ko siya doon. Yun yung sinasabi ni Sara na nagpa-practice na sila ng impeachment. Yun yun. Kasi, tulad ng binanggit natin kanina, this is not, etong kanina yung hearing kahapon kung saan nag-away-away lahat. At sinabi ni Sara na, tao dito, witness siya, hindi siya resource person, etc. etc.
Hindi na yun Committee on Appropriations. Ibig sabihin, hindi na pinag-uusapan yung budget. Oo. Nakatutok na to doon sa confidential funds niya. Microscopic level ng pag-aaral na gagawin dito. Microscopic level na ang gagawin dyan, mga kotsero. Babalang kasi na dyan lahat kung paano ginastos. Titignan na dyan lahat kung ano yung mga expenses, yung mga resibo. Oo. Iisa-isahin na yan dyan. Kasi nga mga kotsero, take note, ito, pakita ko ulit kasi para lang baka kasi sabihin nyo, nag-joke ako eh. Saan na ba yun? Ayan o. Pakita yun sa ilalim. Committee on Good Government and Public Accountability. Kung hearing ito tungkol sa budget, then, ang makikita nyo dyan sa ilalim is Committee on Appropriations. Ito mga kotsero, good government na to. Ang tinitignan na dito ay mga violations ng good government. So medyo mas mas nakatutok to doon sa misuse, sa plunder, mas nakatutok to doon sa mga hindi naman plunder itself, but indicators, elements of plunder, elements of graft and corruption, elements of mga elemento ng mga violation sa ating civil service code. Kaya dito matatalupan talaga si Sara Duterte. At kahit di siya sumagot, makukuha yung impormasyon. Alam niyo kung bakit? May COA eh. Kahit di siya sumagot, makukuha yung impormasyon kasi may COA. Si COA may dokumento. Sasabihin ni COA, ay, sa transaction na to, ito yung isunumiti sa amin ni Office of the Vice President. Ito yung isunumiti sa amin na dokumento. Okay. So, in-acknowledge ni ganitong kumpanya. Acknowledgement receipt, di ba? Acknowledgement receipt. Ito pala yung supplier sa ganito. Sa food and medical aid. Ito pala yung supplier. Ganyan-ganyan. Imbitahan to kung sino may-ari ng negosyo na yan. Patay. Malalaman. Paano naging transaction nyo sa Office of the Vice President? Patay. Nandun pa si Benny Abante na nang-aaway ng resource person. Kanina, inaway niya si Alice Go. Ando pa naman si Benny Abante. Pag hindi ka sumagot ng tama o pag malabo yung tanong mo, nang-aaway. Patay. Ganun lang kasimple yun. So kahit hindi mag-appear si Sara Duterte, malalaman yung mga kabalbalang pinagagawa niya. Malalaman mga kotsero. Actually, kung hindi pa niya napapansin at hindi pa napapansin ng mga tao nakapaligid sa kanya, Congress is affording her the courtesy of explaining the issue herself. Kung hindi pa to napapansin ni Sara Duterte, pansinin mo to. VP, kung umabot man sa itong video natin. Binibigyan ka na ng pagkakataon ng Committee on Good Governance o Good Government and Public Accountability na mauna sa pagpapaliwanag. Mauna ka na. Unahan mo na yung kwento bago pa kami mag-imbita sa iba, bago pa kami mag-imbestiga sa iba. Yun. Kaso, wala, hindi niya nire-recognize eh. Sorry ka. Pag eventually, in the future, makita lahat ng documents ng lower house, nag-imbita sila ng mga research speaker in the future,
at madidiin lalo si Sara Duterte, sorry, kasi binigyan ka ng pagkakataon nung umpisa. Binigyan ka ng pagkakataon mauna eh. Hindi mo tinake advantage. Sorry ka. Di ba? Tama si Kong Luistro eh. Ma'am, papaano ho yan kung talagang she continues to refuse na magbigay ng info, magbigay ng kasagutan na ano to, malinaw? Parang ito po ay tinatatwa po niya yung accountability kasi ayaw niyang sabihin eh. Well, Ito yung sinasabi ko kahapon kay Congressman Marcoleta, who is one of our most respected congs, no? I did not say that the vice president is questioning the power of the Congress. However, how else will you interpret her refusal to answer? How else will you interpret her refusal to take an oath? I think the only reasonable explanation to that is she does not want to subject herself to the inquiry in aid of legislation, which is supposed to be the avenue to shed light dun sa ating mga observation regarding the irregularities in the use of funds. tama. No? Correct. From our end, we have to be reminded, Doris, this is an inquiry in aid of legislation. Our objective is to be able to pass a law which will address the issue of irregularity in the use of public funds. Kung hindi man mag-participate ang ating Vice President, we have resource speakers from COA, we have resource speakers from DBM, Yung sinasabi ko and kanina. I think their testimony, their statements will be vital as well in reaching the objective of coming up with legislation which will address these irregularities. Yung punto Yun yung sinasabi ko kanina. Oh. Kasi sabi ko, ayun, kakasawala ni Kong Luistro. Kahit hindi mag-participate si Sara, kahit hindi siya mag-participate, kahit hindi siya sumipot pa sa mga susunod na hearing, it does not matter. Dahil malalaman at malalaman pa rin kung merong katiwaliang naganap. Kasi may notice of disallowance ka na eh. May notice of disallowance ka na. Malalaman at malalaman pa rin kung meron kang ginawang kalokohan. Malalaman at malalaman. And I don't care if you're pro-Duterte, if you're anti-Duterte. At this point, I don't think it matters. I don't think it matters. I think, alam nyo mga kotsero, sa akin, lahat tayo ngayon ay nag-iisip at nagtatanong, ano nga ba nangyari sa confidential funds? Bakit ganun? Bakit may disallowance? Ba't may findings ng COA? Tapos meron pang mga nakakabwisit na mga na mga tao dito. Feeling ko troll farms eh. Na ipinapakalat nila etong si OVP, yung kanyang unqualified opinion noong 2022. Yung sinabi ng COA na unqualified opinion noong 2022. Oo, pinapakalat nila yun. Which is irrelevant. Alam niyo kung bakit irrelevant yun? Kalahati ng 2022, sino ang VP? Diba? Kalahati ng 2022, ang Vice President ay si Leni Robredo. Kalahati ng 2022. So it's irrelevant. Para sa akin, that's not an accurate gauge. Although, merong confidential fund na inubos to the amount of 125 million, of which 73 million, if I'm not mistaken, or 75 million is disallowed. May ganun. Ang full term ni Sara Duterte as Vice President is 2023. Oo, yung 2023.
At natuklasan natin mga kotsero na itong 2023 ay mayroong 165 million pesos na disallowed total. Total disallowed ng Office of the Vice President sa confidential funds ulit. Wala pa yung sa DepEd. Wala pa yung sa DepEd that amounts to billions upon billions upon billions of pesos. See? Tapos magre-request siya ng 2 billion pesos parang humihingi lang siya ng barya sa magulang niya. Ganun eh. Parang, pengin 2 billion ha, pero huwag niyo na akong tatanungin kung paano ko gagastusin. Pengin 2 billion, please. Oh, not, Omnyo G, hindi 2 million ha, 2 billion with a B. Capital B, as in billions, billions and billions upon possesses. Ganun. Ganun kalala. Billions upon billions. Kaya sabi ko sa inyo, nababastos dito, hindi lang Kongreso eh. Ang nababastos dito, kasama tayong lahat. Tayo pong lahat, tayo pong mga Pilipino ang nababastos ni Sara Duterte. Maski po simula po sa pinakamayaman hanggang dun sa pinakamahirap. Simula dun sa pinakamasipag hanggang dun sa hindi pa, wala pang kakayanan magtrabaho. Wala nga kakayanan magsalita eh. Hanggang sa mga sanggol. Yun ang nilapastangan ni Sara Duterte. Doon sa hindi niya pagsagot sa mga tanong na anong ginawa mo sa confidential funds mo. Di ba, Ate Susan de la Peña? Salamat po, Ate Susan, sa inyong super chat. God bless po. Tuloy natin. Daw kasi is, ang ending nitong lahat, i-impeach Yun. ninyo siya. Oo. Yun ang kutob niya. Ang ending nito, ang dulo nito, impeachment niya as Vice President. What do you say? From my end, Alvin, wala akong alam na impeachment, no? Kasi if you will recall itong ating inquiry in aid of legislation, nag-umpisa ito doon sa ating observation during the budget briefing of OVP na nakadiscover tayo ng mga notice of disallowance. Tapos, nagkaroon ng opposition ang OVP sa ating subpoena to produce the notice of disallowance. And then, when we discovered the notice of disallowance, we were able to confirm na mayroong 73 million na hindi pinayagan ang COA. At bagaman this is still subject to appeal within a period of 180 days, maliwanag ng stand ng COA doon sa notice of disallowance is ibalik itong perang ito, no? I remember during that time, I asked kapag ka ba ganitong may notice of disallowance, covered pa ba ito ng confidentiality? Privileged communication pa ba ang tawag dito? Bawal ba itong pag-usapan at i-disclose sa publiko? Because we should be reminded by the constitutional mandate that public office is a public trust. At ang sabi dito sa constitutional provision, we are accountable to the people at all times. Opo. And going to the letter of this constitutional provision, wala namang sinabi na kapag hindi pa naglaps yung 180 days, bawal pag-usapan, di ba? So, I try to solicit the help also of some technical people. Meron bang batas na nagbabawal i-disclose itong matters concerning notice of disallowance kapag hindi pa naglalaps yung 180 days? Okay. As far as the research has gone already, no, wala pang batas na ganyan. Wala pa kayo makita. So, Opo. I wish to believe na pwede itong pag-usapan because this is in line with the constitutional mandate that public office is a public trust. But Tama at the siya end dun. of the day, of So wait, tapos course, lang. we do recognize the fact na
mayroong 6 months or 180 days ang Office of the Vice President to file an appeal which can possibly result to a reversal of the decision of the COA in the notice of disallowance. Sige, partner, go. Ayun. Itong mga reporter na to, kinakat nila si kung Luistro eh. Yung napaka-importante nung sinasabi niya, putol sila ng putol eh. Ang sinasabi po kasi ni Kong Luistro, mga kotsero, na bakit napaka-importante niya? Kasi po, ang Constitution po is not self-executing. Ibig sabihin po, mga kotsero, hindi porke nakasulat sa Constitution, ibig sabihin, batas na agad siya na kailangang sundin. No, it's not. Hindi ho. It's not. The Constitution, some provisions of the Constitution are not self-executing. Ang self-executing lang dyan ay yung mga merong mga penal provisions or merong mga penalties. So, kaya yun yung sinasabi ni Kong Luistro dito. Yun yung sinasabi niya. Na itong mga reporter dito, feeling ko kasi hindi nila alam eh, dahil hindi nila alam na gano'n ang Constitution. Hindi kasi porke sinabi hindi porke sinabi sa Constitution na tao dito, ano ba mga nasa provisions ng Constitution? The national territory of the Philippines comprises blah 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 blah. Halimbawa ganon. Hindi porke yun ang sinabi, self-executing na yun. Hindi yun agad ang batas, hindi yun agad ang susundin. Kailangan mo ng enabling law. Kailangan mo ng batas na magbibigay kapangyarihan doon sa provision na yun ng Constitution. Kaya meron tayong Baselines Act. Yan, may ganon. Meron din tayong provision sa Constitution ng kailangan ng karapatan ng mga bata ay pinoprotektahan. Oo. Dapat ganun. O anong hindi self-executing 'yon? Anong ibig sabihin nun? What does it mean to protect the rights of the children? O di ngayon gumawa sila ng Magna Carta for Children. Yun. 7610 yata yun. RA 7610. I could be wrong. Kasi yun yata yun. So, ganun. Kailangan mo siyang gawaan ng batas. Yung sinasabi ni Kong Luistro, wala pang batas tungkol sa disclosure ng confidential funds. Public disclosure of confidential funds. Medyo specific pa nga yung kay Kong Luistro eh. Ang specific pa nga sa kanya eh. In situations where there are notices of disallowances, charges, and suspensions. Ganun pa nga ka-specific yung kay Kong Luistro eh. Hindi pa nga confidential funds lang eh. Malalim pa yung kay Kong Luistro. Oo, ganun. Sabi ni Hiwalay, tama CJ, invite mo si Kong Luistro. Tingnan natin kung ma-i-invite natin si Kong Luistro kasi busy yan. Pero sige, noted ka dyan, noted. Thank you very much din sa super chat. So, kasi wala pa tayong enabling law tungkol dyan. Actually, wala tayong law tungkol sa confidential funds. Wala tayong batas tungkol dyan. Wala. Meron lang tayo is a memorandum circular drafted during the time of Noynoy Aquino. The COA DBM Circular 2015-1-01, if I'm not mistaken. So, yun lang yung it's not even a law, it's a memorandum circular. Hindi siya batas. Hindi siya batas. It's only a memorandum circular. And being a memorandum circular, wala siyang penal provisions. Wala. Circular lang naman yan eh. Diba? Guideline lang naman yan eh. Yun yung sinasabi ni Attorney Luistro, ni Congressman Luistro. Yung sinasabi niya, wala tayong enabling law. Wala tayong batas tungkol dyan sa issue na yan. If public office is a public trust, number one, at ang lahat ng politiko, lahat ng elected officials, lahat na nasa gobyerno ay dapat accountable. Accountable sa kung paano ginagamit ang pera ng bayan, ba't hindi natin gawa ng batas? Yun yung sinasabi niya.
highlighting na wala pa tayong batas tungkol dyan sa confidential funds. So, kailangan talaga yung input ng isang taong kating-kate sa confidential funds tulad ni Sara Duterte. Kasi billions upon billions ng pera ang inubos ni Sara Duterte sa confidential funds, maski nung mayor siya. Mayor pa lang siya nun, ha? Mayor pa lang siya nun. How much more as vice president? Diba? How much more as vice president? Singit mo. Opo, kung pagka ganyan po na hindi siya sumasagot, ayaw niya, hindi nag-take ng oath, pwede ba siyang ma-cite for contempt? Ordinarily, Doris, that is the result, no? Because she refused to obey to the compulsory power of the Congress, which is a constitutional power, a power granted under the Constitution. But of course, Contempt we do power. respect and we do recognize Mhm. our vice president, no? Kaya we are extending courtesy to her. I think that was the stand yesterday of the committee kung bakit we respected her position not to take the oath, and we even allowed her to be excused in the hearing kasi hindi natin inaalis na siya yung ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nako po, Diyos ko po, nag-buffer Nag-freeze. siya. And Ayan, we ayan. believe that the Congress should accede to her. Okay. Putol eh. Ayun. So may contempt powers, sa kalooban ng contempt powers ang Office of the Vice President, yes. Because tulad ng ina-explain natin noon pa, ang contempt powers ay inherent sa sa Congress. Implied pala. It's an implied power of Congress. Yung power of contempt. Ngayon, kumbaga sa boksingero, kumbaga si Manny Pacquiao, nirereserba niya yung kanyang kaliwa. Southpaw siya eh. So kaliwa yung kaliwa yung malakas niya. Nirereserba niya yung kaliwa. Oo. Hindi muna niya binibigay yung kanyang yung kanyang kaliwang kamao. Hindi muna siya ganun. Puro jab lang muna ginagawa ng Congress. Hanggang jab lang muna. Bilang deference, bilang respeto sa, sinabi naman sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. But akin mga kotsero, simple lang naman yan eh. Respect begets respect. Kung gusto mo i-respeto ka, matuto ka rin magrespeto ng ibang tao. And I think wala siyang ganun eh. Walang kapasidad itong si Sara Duterte na respeto ng ibang tao. Wala siyang ganung kapasidad eh. Oo. Kaya ewan ko lang. Siguro inuunahan lang ni Sara yung posibleng mangyari dahil sa kalokohan niya. Kalokohan niya yan eh. Kalokohan niya yan. At someday, a day will come where maski yung sambayan ng Pilipino will be busit na sa kanya. Kultang-kulta na sa kanya. Huwag niyong kalimutan mga kotsero, there's already 36% of the voting population is pro-administration. 36%. 36% ang supporter ng ating administrasyon ng voting population. The voting population is around 70 million if I'm not mistaken nung nakaraang election. 70 million. 50 plus lang yung nakaboto. 50 or 40 plus. So, di ba? One of these days, makukulta talaga ang taong bayan kay Sara. At pag nakulta ang taong bayan kay Sara, kapag nag-file ng articles of impeachment, si Trillanes, kasi nabasa ko si Trillanes doon, naghahanda na sila ng articles of impeachment eh.
22 ano daw 22 items daw yung kanilang articles of impeachment. Dami. 22. Kapag nag-file na ng articles of impeachment, malamang sa malamang, susuportahan ng taong bayan yan. Susuportahan ng taong bayan yan. Akala ba ng mga DDS, may control pa sila ngayon sa politika ng Pilipinas? They don't. They're delusional if they think that. Diba, Renalyn Grace? Invite Kong Luistro. She's as meek as a lamb but as wise as a serpent. Uy, may gano'n. Oo. Try natin invite si Kong Luistro kung di siya busy. Oo. Kung di siya busy. So, yun. Kasi, alam niyo, mga konsyero, ang lakas makabastos kasi talaga. Ang lakas makabastos. Ang lakas makabastos. Sobra. Lakas makabastos eh. Imagine, binawalang hiya kayo ng harapan. Sa Davao daw, 54% daw sila dun. O sige, di binawalang hiya yung mga taga Davao ng 54%. Yung 54% na nasa Davao, binawalang hiya kayo ng harapan. Imagine, ninakawan kayo ng 51 billion, tapos ngayon kayo nagsasuffer sa baha. Di ba? Ganun eh. Imagine, 51 billion ang ginamit para daw sa flood control. Flood control. 51 billion ang ginamit para sa flood control ng Davao City. Tapos 2 days ago lang, nung Sunday lang. Hanggang bewang ang baha. Palutang-lutang na naman yung mga sasakyan nyo dyan. Marami na namang mga... Kanina, kakapanood ko lang sa sa balita eh. Ang dami daw mga driver ng mga jeep ang nagrereklamo kasi pati yung mga sasakyan nila, sira na, pinasok na ng tubig. Gagasto sila ng pang-overhaul para lang maayos yan. Blow by yan eh. Pag pinasok ng tubig, ang makina, blow by yun. Uusok ng puti yan. Tapos masisira na lang unti-unti sa sasakyan mo. Nasa ng 51 billion pang flood control? Andun, kay Pulong. Puntahan nyo si Pulong, maningil kayo ng 51 billion ng flood control. Oo. Siya yung humingi eh. Siya yung humingi eh. Kaya lumutang sila kasi binaha. Binaha ba sila? Kaya siya lumutang. Kaya siya nahuli. Diba? I mean, imagine. Look at Davao City. Sabi nila, napakayaman doon ng Davao City. Napakatahimik. Wala rong krimen. Tapos malaman-laman natin. Pinepeke yung pinepeke yung crime statistics ng mga pulis. 'Di ba? Trabaho ni yan eh, trabaho ni Baste yun eh. Ganun. Tapos humingi ng 51 billion. Ay wow, for flood control. Tapos yung flood hanggang bewang. Up to this day. Up to today. Hanggang bewang. Diba? Kaya kayo. Ulit-ulitin ko talaga to. Alam niyo, marami akong kilalang taga Davao. Davao City, as in Davao City. Mababait na tao yung mga tao dyan. They're a beautiful people. Mga taga Davao. Kaya you deserve better. You deserve better. Kung meron mga taga Davao na nakakapanood sa atin, wag ko kayong magalit sa akin. Magalit ho kayo sa mayor nyo, magalit ho kayo sa congressman nyo, magalit ho kayo sa pamilya Duterte dahil binalanghiya kayo ng sobra-sobra. Maniwala ho kayo. But anyway, hanggang dito lang po muna tayo for today's video, mga kochero. Okay lang po ba na
na bukas na po ako magsha-shoutout kasi may mga gagawin pa po tayo. Oo. So, pasensya na po mga kotsero. Bawi ako sa inyo tomorrow. Pero maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?